Central Philippine University sa Iloilo. Kung alam nyo ang school na to o nakatira kayo malapit, baka pamilyar o narinig nyo na yung mga kababalaghan na meron sa university na to. Mga kaluluwang hindi matahimik. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang sarili kong mga karanasan. High school ako noon. Kakalipat lang namin malapit sa CPU kaya doon na ako nag-transfer. Sa unang tingin ay iba na talaga ang pakiramdam doon sa eskwelahan. Mapagmatsyag po kasi akong tao. Mahilig din akong sumipat-sipat sa paligid. Siyempre, bago lang din kaya talagang na-curious ako. Hindi ko napansin na yung pagiging curious ko pala yung maghahatid sa akin sa mga nakakatakot na bagay. Nasa klase kami noon. Nakaupo ako sa may bandang bintana, yung kita yung kabilang building. Medyo wala ako noon sa wisyo makinig kasi nakasilip ako sa kabilang building. Nagulat ako kasi habang nakatingin, parang may figura ako ng taong nakita. Inayos ko yung pwesto ko para mas makita ko ng maayos. Nung unti-unting luminaw sa akin yung nasa kabilang building, nagulat ako kasi sigurado ako na babae yun. Babae na paulit-ulit na hinahampas yung ulo niya sa bintana. Habang tumatagal, mas nakikita ko na naangiti ng malapad yung babae habang duguan. Natakot ako noon, tas kinalabit ko yung kaklase ko na katabi ko para ipakita sa kanya yung babae. Pero paglingon namin, wala na siya. Nakakapagtaka talaga at nakakatakot yung nakita ko. Pagkatapos noon, hindi pa naman agad nagparamdam ulit yung mga kaluluwa sa akin. Pero syempre, iba na yung pakiramdam ko at iniisip. Dumating talaga yung nakakatakot na nangyari. May activity kami na roleplay sa last class namin noon. Hapon na at uwian. Tas sakto, ako at yung iba kong mga classmates, sinabihan ng teacher namin na maglinis ng room dahil sobrang kalat. Ang daming kailangan linisin kaya natagalan kami. Nasa bare months na yon at malapit ng mag-Christmas break. Kaya halos malapit na magdilim nung natapos kami. Nasa room lang kami. Yung teacher namin nasa faculty. Habang naglilinis kami noon, nagrereklamo na yung dalawa naming kasama na masakit daw yung batok nila. Kami naman nag-aasaran pa na baka high blood na sila o ano. Pero maya-maya, nagulat kami nang bigla silang nagbagsakan sa sahig at nanginig. Sobrang takot namin na nagpatawag kami ng guard na saktong rumuronda tapos may mga teachers na rin. Nung andun na yung mga tao para alalayan yung mga bumagsak naming kaklase, tatawag na sana ng ambulansya. Nang nabahala kami dahil yung dalawa naming kaklase biglang tumawa. Sobrang nakakatakot po yung tawa nila, yung parang tawa ng demonyo. Yung isa malaki ang boses, yung isa naman matinis. Nakakakilabot po. Maya-maya kung ano-ano nang sinasabi nila. Nagmumura na at pinagbumura kami. Sobrang kinilabutan ako noon kasi sabi ng mga tao sa paligid, nasapian na. Biglang lumakas yung tawa ng dalawa. Maraming umawat pero halos tumilapo na sila. Nagsasalita na rin ng ibang lengguwahe yung mga kaklase ko. Nagsalita pa nga sila na mamamatay na raw kami. Paulit-ulit yung ganon. Sinusubukan nilang saktan yung sarili nila tapos todo pigil naman yung mga humahawak. Sobrang natakot na ako noon kaya inalis ko yung tingin ko. Napalingon ako sa kabilang building. Talaga namang mas kinilabutan ako sa nakita ko dahil andoon ulit yung dugo ang babae na nakatayo sa bintana. Sobrang lapad ng pagkakangiti niya sa akin. Napasigaw na ako noon at nakita nila nagpapanik na ako. Kaya pinasamahan na ako para umuwi. Nanginginig yung katawan ko noon at pakiramdam ko habang naglalakad ako palabas ng university. May naatitig sa aking ibang nilalang, elemento o ano. Kada pipikit nga ako, naaalala ko yung muka nung dugo ang babaeng nagpaparamdam. Pero talagang nakakatakot din yung dalawang kaklase ko na tila sinapian. Unang beses ko lang din kasing nakakita ng ganon. Hindi ko alam na totoo pala talaga yung mga sapi-sapi. Pagka-uwi ko, kinuwento ko sa kanila yung mga nangyari at umiyak talaga ako noon sa takot. Doon na nagkwento yung tito ko.
Dati raw, may usap-usapan na sa building kung nasaan ang classroom namin at kung saan sinapian yung dalawa kong kaklase. May namatay daw doon. May construction worker na nailibing ng buhay habang pinapatayo yung building. May bata din daw na pakalat-kalat doon na nagmumulto. Batang babae. Pati yung ibang mga buildings na luma sa school na yon, may pagpaparamdam din. Yung babae daw na nakita ko, dati na raw yun nagparamdam sa iba. Sobra ang hilakbot ko noon na halos ilang araw akong hindi makatulog ng maayos. Mula noon, sa tuwing papasok ako ng university, may daladala na akong rosaryo. May tumulong naman sa mga classmates ko na nasa PIAN, pero mga ilang araw din silang hindi nakapasok dahil sa nangyari. Ang sabi, yung mga sumapi daw sa kanila ay yung mga elementong gustong maipaglaro sa kanila. Sa totoo lang, ayaw ipaalam ng school na yon sa iba yung nangyaring pagsapi. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil sa reputasyon ng school. Pero bukod na rin sa akin, may iilan na rin kasing nakaalam ng kwento na yon. At sigurado, naikwento na rin siya sa iba. Itago nyo na lang ang identity ko, sir. Hello po sir at sa lahat ng mga listeners nyo. Bigyan nyo na lang ako ng codename para matago yung identity ko. Baka kasi ma-report ako sa school o ano kapag nalaman na ikinuwento ko to sa iba. Alam nyo na, ayaw nilang malaman ng ibang tao yung mga kababalaghan sa eskwelahan. Kahit na open secret naman na ito. So ito na nga yung ilan sa mga karanasan ko sa Adamson University. Bago pa lang ako sa school na yon at wala pa masyadong weirdong pakiramdam. Kumbaga, hindi mo naman maiisip na may something na nakakatakot dahil nga sa maayos naman tingnan ang school. Nagsimula yun nung isang beses na sumakit yung tiyan ko. Talagang kahit may klase ako, pabalik-balik ako sa CR. Hanggang sa nagsabi na ako na pupunta muna ako sa clinic. Pagdating doon, binigyan lang ako ng gamot para sa LBM at pinagpahinga muna. Humiga nga muna ako doon sa clinic kasi nga bigla-bigla talagang sumasakit ang tiyan ko tapos didiretso ng CR. Habang nagpapahinga, may kakaiba na akong nararamdaman. Bukod sa masama ang pakiramdam ko, yung feeling na parang may nakatingin sa akin kahit wala namang ibang tao sa paligid ko. Para na nga akong tanga noon na lingon ng lingon pero wala namang ibang tao. Bigla na naman sumakit yung tiyan ko kaya pumunta ako sa CR. Pagpunta ko doon, halos mangyak-ngyak na ako sa sakit. Parang ang pati kaluluwa ko mailalabas ko na. Nang may marinig akong parang humihikbi. Nagtaka ako kasi bakit may humihikbi sa CR. Sa CR pa yon ng mga lalaki. Kung may madidinig man ako, baka tunog lang ng mga patagong naninigarilyo. Habang tumatagal, hindi pa rin nawawala yung paghikbi. Nang nagulat ako kasi parang may kumalabit sa akin. Hindi ko na pinansin at pumunta na ako sa lababo para maghugas ng kamay at makapaghilamos na rin dahil pinagpapawisan ako ng malamig. Naghihilamos lang ako noon. Tapos, pagtingin ko sa salamin, di ako makapagsalita sa takot kasi may nakita ako sa likod ko na lalaking nakafatig ang suot, yung parang sundalo. Pero wala siyang ulo. Ilang segundo din ako nakatingin sa kanya at kitang-kita kong tumutulo yung dugo niya. Nung medyo natauhan na ako, bigla akong kumaripas ang takbo palabas ng CR. Natisod pa nga ako. Nakita ko kung ano yung nakatisod sa akin. Yung gumugulong na ulo ng lalaki at dilat na dilat yung mga mata niya. Walang halong biro, sir. Hindi rin naman ako nakadroga nun. Talagang kinilabutan ako, kaya nagsabi na ako na uuwi na ako dahil masakit talaga ang tiyan ko. Pero ang totoo, natakot talaga ako sa nasaksihan ko. Ayoko naman na rin sabihin sa kanila yung nakita kong multo. Baka kasi sabihin nila, kalalaki kong tao, naniniwala pa ako sa mga bagay-bagay na yon at natatakot pa. Pero nung sumunod na linggo, nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakaranas nun. Minsan, dumadagundong talaga yung buong floor kung nasaan yung restroom
dahil sa sigawan ng mga babae sa girls CR. Ilang beses na may nangyaring ganun, tapos yung ilan sa kanila halos hindi na nga makahinga kakaiyak. Kinuwento nila na may nakita silang pugot na ulo sa may salamin habang nag-aayos sila. Di ko lang sinabi nun na may nakita rin ako. Nalaman namin na nung World War II, marami raw na pinatay yung mga Hapon doon sa university. Doon daw mismo sa CR yung area kung saan maraming pinugutan ng ulo. Mga halos 100 din daw. Nakakapangilabot nga kung iisipin. Pagkatapos nun, pinabendisyonan ulit yung CR namin at ipinagdasal yung mga kaluluwa na hindi matahimik. Ito lang po ang ambag ko sa ngayon, sir. Salamat kung mabasa ninyo. Magandang araw sa lahat. Naalala ko nung kailan lang. Nadaan kami ng girlfriend ko sa Nara Bridge sa UPLB. Mabagal ang patakbo ng kotse ko noon kasi may pinag-aawayan kami. Medyo mainit kasi ang ulo niya. Hindi ko pa noon masyadong pinapansin yung kapaligiran kasi gabi na rin nung dumaan kami. Wala nang masyadong sasakyan. Habang nagtatalo kami, medyo nag-iba yung pakiramdam ko. Parang humina yung pandinig ko. Tapos may naamoy akong kakaiba. Di mas binagalan ko ang pagpapatakbo ko. Napapapigit pa nga ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Yun bang parang may nakahawak sa buo kong ulo. Tapos sobrang higpit na pinipiga. Nagulat na lang ako kasi biglang sumigaw yung girlfriend ko. Kinabahan ako. Nagising ako na parang bumalik ako sa wisyo. Tinanong ko siya kung anong problema. Nanginginig yung kamay niya na naaturo sa may daanan. Ang sabi niya, may bata daw doon na kanina muntikan ko na raw masagasaan. Tapos bigla na lang nawala. Nakakatakot daw yung itsura ng bata. Para raw bangkay. Ako syempre, kahit magkaaway kami, pinakalma ko siya kasi baka pagod lang siya. Tapos kung ano-anong nakikita. Katunayan, pareho kaming pagod dahil anong oras na nga. Nagpatuloy na ulit ako sa pagdadrive. Yung girlfriend ko, tahimik na. Natigil na yung pagtatalo namin. Nagdadrive ako pero napansin ko na parang kanina pa kami nasa Nara Bridge. Hindi naman sobrang mabagal yung pagpapatakbo ko. Saktuhan lang. Kaya nakakapagtaka dahil ilang minuto na kaming nandoon. Parang kung titingnan nga, malayo pa yung dadaanan kanina pa nga kami nandoon sa Nara Bridge. Kaya binilisan ko ng kaunti yung pagpapatakbo. Kasi nga gusto ko na rin makaalis doon para maihatid ko na ang GF ko at makapagpahinga na kami pareho. Kaso parang ang tagal naming andoon sa bridge. Walang katapusan ba? Tinanong ko si GF kung napapansin ba niya na kanina pa kami nandoon na parang hindi kami makalayo-layo. Paglingon ko sa kanya, umiiyak siya. Nagtaka naman ako kung bakit bigla na lang siyang iiyak hindi na nga kami nag-aaway. Nagsorry ako nun sa kanya kasi akala ko umiyak siya sa galit. Pero nagulat na lang ako kasi sinabi niyang hindi naman daw dahil doon. Kanina pa raw kasi siyang may nakikitang dalawang malaking kamay na nakahawak sa ulo ko. Kamay lang daw yung nakikita niya at nakakatakot. Nag-freak out ako dahil sa sinabi niya. Kaya agad kong tinabi yung sasakyan. Mas umiyak siya. Ituloy ko na lang daw yung pagdadrive at huwag akong titigil. Hanggang sa narinig ko na siyang nagdadasal. Binilisan ko na lang ang pagpapatakbo para na rin hindi na siya matakot kahit pa nakapikit na siya. Nagdadasal na rin ako noon sa utak ko kasi nakikita ko sa rear view mirror na may bata sa likod ng sasakyan. Hindi ko na lang pinansin o kinuwento sa GF ko kasi baka mas lalo siyang mangamba at umiyak. Mabuti nga at ako lang ang nakakita nun. Pero yung sinasabi niyang malaking kamay na nakahawak sa ulo ko, hindi ko naman nakita yon. Patuloy ako sa pagdadrive nun kasabay ng pagdadasal namin. Nakaalis na rin kami sa bridge na yon ng matiwasay. Si GF sa bahay ko na lang pinatulog kasi wala pa ring tigil sa pag-iyak. Kinabukasan, nag-search ako nun ng tungkol sa Nara Bridge.
marami raw ang namatay doon dahil sa aksidente. Hindi ko lang alam kung yun yung mga nagpapakita o kaya yung mga elemento doon ang may kagagawan kaya ayaw kaming paalisin. Kasi nga 'di ba, nasa baba rin yun ng bundok ng Makiling. Napaka-misteryoso pa naman ng bundok na yon. Kaya pinaniniwalaan din ng ilan sa mga nakatira malapit doon na talagang may mga engkantong pakalat-kalat sa lugar na pinaglalaroan yung mga dumadaan sa bridge tuwing gabi. Dahil doon, iniwasan na rin naming bumiyahe ng gabi ng girlfriend ko, lalo doon mismo sa lugar. Good day po. Napainggan ko po yung mga true stories nyo sa channel. At balita ko boss, tumatanggap kayo ng mga true to life stories. Kaya gusto ko lang din po ipasa yung kwento na nangyari sa akin sa university. Para sa akin, sobrang creepy po talaga. Kaya gumagaan din ang loob ko kapag naikukwento ko sa iba itong karanasan ko. Sa Ateneo de Davao po to nangyari. Ginabi na kami ng mga kagrupo ko kasi may tinatapos kaming papers na need ipasa within the week. Halos sabog na nga kami dahil sa pagtuyot ng utak namin sa mga ginagawa. Nasa 4th floor kami noon. Pagtapos ng ginagawa namin, yung isang kasama namin na si Eric, nag-aya na mag-ghost hunting daw kami habang wala pa yung guard na naglilibot sa building. Natawa lang ako noon, pero yung mga kasama ko, gusto rin nila, pantanggal stress daw ba? Wala naman daw kasing mas nakakatakot kesa doon sa isang prof namin na mahilig mangbagsak ng students niya. Nagdadalawang isip pa nga ako sa ganun kahit na nakikisabay sa pagtawa nila. Hindi naman kasi dapat ginagawang katatawanan o biro yung mga kaluluwang hindi pa rin matahimik kung meron man. Dahil malamang sa malamang, may dahilan nito kung bakit hindi pa rin siya matahimik o maatawid sa sinasabi nilang liwanag. Pero dahil sa mapilit yung mga kasama ko at ayaw ko namang matawag na KJ, sumama na ako kesa wala akong kasabay na bumaba at lumabas ng gate. Una naming pinuntahan yung 5th floor. May urban legend kasi sa floor na yon. Maraming nagsasabi na may nagpapakita daw ng mga multo lalo pag gabi. Yung iba naman sinasabing may portal daw sa CR. Kapag daw nagpunta ka sa men's CR ng gabi, magugulat ka daw kasi paglabas mo, nasa kabilang building ka na. Hindi ko alam kung alin sa mga kwento ang totoo. Hindi pa rin naman kasi ako nakakaranas ng something creepy sa 5th floor kasi minsan lang naman ako nadadaan doon. Tapos usually maliwanag pa at hindi sa gabi. Ang lakas pa ng tawanan nila noon. Nag-aasaran pa sa hagdan hanggang sa makaakyat kami. Ako, tahimik lang at nagmamatsyag sa paligid. Ayoko naman kasing magmukhang nagpaprovoke kami ng multo o ng kung anong elemento. Pag-akyat namin sa 5th floor, madilim na talaga. Tapos, mga nagtutulakan pa nga papunta sa CR. Nagsasaway na rin ng mga maiingay kasi nga baka mahuli na kami ng guard. Bawal na dapat doon kapag gabi, maliban na lang kung ginagamit yung room. Tawa pa rin sila ng tawa hanggang sa maarating na kami sa CR. Subigaw pa si Eric noon na kung totoo daw na may multo, i-teleport niya raw kami sa kabilang building kasi baka andun daw yung crush niya. Nagtawa na naman yung mga kasama namin. Nagpicture-picture pa nga sila doon sa may salamin. Ilang minuto din talaga yung tinagal namin sa CR. Tapos naisipan nila na wala naman daw talagang multo doon. Chinek lang namin kung totoo na may ghost portal. Nag-usap-usap na lalabas na kami. Nauna akong lumabas. Nagulat na lang ako kasi nagsigawan na lang sila habang papalabas at nagtakbuhan. Huling lumabas si Eric na sumisigaw din tapos nagmumura pa. Parang may nakita daw sa loob ng CR. Paglingon ko, nakita ko kung ano yung kinatatakutan nila. May 3 tao, namumuti ang mga balat, tapos nangingitim yung mga ugat. Wala silang muka. Natakot talaga ako noon, kaya hinila ko na si Eric kasi parang hindi sila maagalaw sa takot. Pagbaba ko ng hagdan, sumilip pa ako sa may 5th floor.
Nakita ko na naadungaw pa yung mga taong walang muka. Tao, multo, elemento, hindi ko na alam. Basta gusto na naming umuwi nun. Kinabukasan, naatulala na lang si Eric hanggang sa pinauwi na siya. Di rin siya nakapasok lang ilang araw. Yung ilang mga kasamahan namin, halos hindi na rin nagsipasok. Kasi daw, kahit sa panaginip nila, nagpapakita sa kanila yung mga walang muka. Baka raw nagalit kasi pinaglaruan at inasar-asar pa. Dagdag pa nila, may iba raw na nagpakita kay Eric doon sa CR kaya siya nagsimulang sumigaw. Pero hindi daw nila alam kung ano. Basta nakatitig lang daw siya doon sa salamin at may tinuturo. Nung nakita namin yung mga pictures doon sa loob ng CR, walang muka si Eric. Out of respect at sa pangingilabot, deleted na namin yung photo at hindi na ipinakita pa sa iba. Kahit ako, kinikilabutan pa rin talaga. Hindi naman na kasi nagpakita sa akin yung mga multo na walang muka. Pero natutuhan ko na dapat ay hindi natin hamunin ang mga hindi natin nakikita at mas lalong hindi natin sila pagtawanan o paglaruan. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Thank you and more power sa inyong channel. Pag narinig mo ang DLSU, may isip mo na isa ito sa mga prestigious universities. Pero sa mga nakaranas ng kababalaghan dito, ang unang may isip panigurado ay yung mga nanggambalang kaluluwa. You can call me Alex at isa po ako sa mga nakaranas ng katatakutan sa uni. Ginabi na ako noon sa Cannon Hall kasi tinapos namin yung meeting para sa org namin at naglatag ng mga plans. Pagkatapos ng meeting, inayos ko lang yung minutes na ginawa ng kasama ko at yung mga files. After nun, hinanap ko si Joseph na kasama ko sa org kasi may papapirma ako na paper sa kanya bago kami umuwi. Ang tagal niya kasing bumalik doon sa room namin kaya nagtaka na ako. Hinanap ko na lang siya. Paglabas ko, may malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Hindi siya yung hangin na mararamdaman mo. Parang yung hangin na biglang tatagos sa buto mo. Napayakap na lang ako sa sarili at inayos yung sweater. Medyo madilim na doon sa building kasi iilang ilaw na lang yung nakabukas. Pakiramdam ko nga, sisitahin na kami ng guard pag nakita kami kasi anong oras na inabot yung meeting. Habang naglalakad, parang pabigat ng pabigat yung aura ng paligid. Para rin sa dibdib ko, parang may something na mabigat. Hindi ko maipaliwanag. Binilisan ko na lang yung paglalakad ko para mahanap na si Joseph. Maya-maya, may narinig akong umiiyak. Una, mahinang hikbi lang hanggang sa palakas ng palakas. Nagmadali na akong hanapin kung saan nanggagaling yung iyak. Tunog babae siya, baka nangangailangan ng tulong. Hanap ako ng hanap nun at sinusundan ko lang yung tunog. Hanggang sa napunta ako doon sa tapat ng elevator. Elevator siya na hindi na ginagamit. Nakakadena at kandado pa nga. Kinabahan ako kasi parang sa loob ng elevator nanggagaling yung iyak. Naisip ko na baka may natrap sa loob, nalaglag o ano. Tinanong ko pa nga kung may tao sa loob. Biglang sumigaw yung babae, nanghihingi ng tulong. Ako naman, tinatry kong sirain yung kandado ng elevator. Malakas na yung iyak ng babae sa loob. Tapos dinig ko, kinakalampag niya yung pinto ng elevator. Rinig ko rin na kinakapos na siya ng hininga. Baka maubusan ng hangin doon sa loob, kaya nagpanik na ako. Ang sabi ko sa kanya, hihingi lang ako ng tulong. Tumakbo na ako para hanapin yung guard. Habang tumatakbo, may nakita akong babae na naaturo sa kung saan. Di ko masyadong napansin yung itsura niya, pero namumutla siya. Nakita ko yung tinuturo niya, yung may hawak ng flashlight na naglalakad. Ibig sabihin, may guard na nagjo-duty. Tumakbo agad ako para puntahan. Doon ko sinabi sa kanya yung nangyari. Nagmadali din siya tapos nagpasama sa isang guard para kumuha ng gamit.
Pagbalik namin sa elevator, wala na kaming narinig na pag-iyak o kung ano, kaya kinabahan na ako. Sinabi kong bilisan nila kasi baka may nahimatay na sa loob. Nagtataka pa nga sila kung paano raw magkakaroon ng babae matagal nang inabandona yung elevator na yon. Isinara na talaga. Nung binuksan na yung elevator, mga 3 guard ata yon. Nagalit sila kasi pinagtitripan ko daw sila wala namang ibang tao doon. Gumawa pa nga sila ng incident report at sinumbong ako kasi nantitrip daw ako. Pero kilala naman ako ng mga tao na matino at studious. Dumating yung isang matandang guard. Ikinuwento niya sa amin na dati raw may babaeng nakulong doon sa elevator. 3 araw raw bago nakita yung bangkay. Dahil daw doon kaya ipinasara na yung elevator. Marami na rin kasing nakakita nung multo sa elevator. Tapos takot. Ayaw din naman daw ng school na sumingaw yung issue na may namatay sa isa sa mga buildings. Kaya parang binayaran na lang daw yung mga nakakaalam ng tungkol doon. Pero syempre, kumalat pa rin yung kwento sa iba. At sigurado, may alam na rin yung ibang tao tungkol sa kwento na to. Baka yun yung babaeng nagparamdam sa akin. Ang sabi ng guard, may picture daw yung babae sa loob ng elevator. Iniwan daw kasi doon at nagsindi sila ng kandila dati. Nasa lapag lang pala at hindi ko napansin. Nung nakita ko yung picture, yun yung babaeng nagturo sa akin kanina sa guard. Matapos ang kumusyon, ayun, dumating na rin si Joseph. Talagang hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari to sa akin. Na totoo pala yung kababalaghan at pagpaparamdam doon sa uni. Nagsindi ulit kami ng kandila at nag-offer ng prayer para sa katahimikan ng kaluluwa niya. Mga ilang araw ko ring iniwasan yung building na yon. Nasa klase kami noon. Ako, nakaupo sa may bandang bintana. Yung babae daw na nakita ko, dati na raw yun nagparamdam sa iba. Natakot talaga ako sa nasaksihan ko. Ayoko naman na rin sabihin sa kanila. Kaya nakakapagtaka dahil ilang minuto na kaming nandoon. Umiyak siya sa galit. Pero nagulat na lang ako kasi sinabi niyang hindi naman daw dahil doon. Hindi ko alam kung alin sa mga kwento ang totoo. Hindi pa rin naman kasi ako nakakaranas ng something creepy. Parang pabigat ng pabigat yung aura ng paligid.